para lang maalala mo, di ba, ang audition dati sa ABS-CBN, di ba sinasabi, pupunta sa audience entrance, hanapin si Adrian Grant. Ay my gosh! Diba? Hindi ko maalala yung name. Basta yun yung Maalala hahanapin. name. Pupunta ka doon, tapos alam mo ba, doon lang yan sa may parang malilit na office, yung sa malapit sa CR. Doon yung audition nun. Ang gagaling nilang bumibirit-birit silang kanta talaga. Sila na pala yun. Sila Jonah, si Angeline, si Charis pa nun dati. Siyempre si Angge, Ate Reg yung ano niya. Si Charis, alam ko, ginaya Whitney. niya. Whitney, Oo. di ba Whitney yung Yeah, ginaya yeah. ni Charis nung time na yun, ganyan. And the rest is history. Yes. Nung ikaw ay naging grand champion na ng Pinoy Pop Superstar sa GMA naman. Oo. Tapos grabe yun talaga. Alam mo ba, yung version niya ng Di na mag-iisa. Yes. Darna team song. Yes. Alam. Alam ko, te. Ilang taon ka na ba? Para pinanganak ka lang Masasaktan yesterday. tayo. Ano lang po, unting dekada lang po. As in, bata talaga siya. Yes, bata. She's 12 years old. Oh, Charing. Yes. Hindi, So 20, ano ka lang 22 pala? ka lang. 24 naman. 24. Bagets na talaga. Kaya hindi niya naabutan. Abutan niya na, mga wawawi. Yes, yun. Ganun na. Kami, mga SOP, naabutan mo yung SOP. Hindi na Hindi niya na. naabutan, yes. Oh. Di ba, maganda kasi meron ding mga younger generation na nakikinig sa atin ngayon. Yes. At natutuwa sila sa kanto, ganun pala yung pinagsimulan ni Jonah. Yes, FYI sa mga batang nakikinig ngayon, yung mga performers ngayon sa ASAP, sila Ate Reg, Tito Ogie, sino pa ba? Sir Martin, yes. Galing kaming SOP. Yes, totoo. SOP. Dati Kyla. Julina. Jol- Pero Julina kasi nag-ABS naman din dati. Oo. Marami silang mga taga-SOP na talaga. Alam mo, natutuwa ako kasi 'di ba Jones tawag dito, nung nanalo ka, the rest is history na talaga. At talagang Kaya, parang yes. minahal ka talaga. Yun nga sabi ko ng sangkabekihan dahil uso yun dati nung hindi pa sikat ang TikTok, sa YouTube pa lang, yung mga, yung G5, yung mga ganun. Ginagawa ka nila ng ganun sa YouTube. Sinusukat nila yung mga notes Mga na birit niya. Ay, Oo. mga na-reach Wow. na yan. So, totoo nga lang, nakaka-pressure nga yung ganun. Kasi parang... Pag pumiyok, 'di ba? Oo, pag bumiyok, tsaka uso pa nun yung ina-upload talaga yung mga palpak mo. Meron time na kumanta ko ng Oh Holy Night noon sa GMA. First time kong i-try, 'di ba may whistle-whistle yun sa dulo. Nung rehearsal, naabot ko naman, pero nung live take na, hindi ko na siya naabot. Tapos parang eroplanong bumabagsak, ganun yung At least hindi yung... Diva! Parang Ganon. ganon. Tapos na-upload siya sa YouTube. So, yun yung binash sa akin ng mga ibang tao. Pero, okay lang. Mas okay Move lang. on. Mas okay lang. Kung ngayon nangyari yan, Naku, ewan ko mas na talaga. matindi na, o 'di ba? Kasi Parang- dati parang konti pa lang yung mga yung mga splice videos. Yeah. Siguro ngayon, parang kakainin ka na ng lupa sa kahihiyan talaga. At hindi na makakalimutan ever. Hindi na. Nakatatak na yan sa internet. 'Di ba si Jennifer Maravilla ata yung kumanta Yeah. oo. Okay, even si Miss Lani nagaganon din si Miss Lani. Si Ate Reg nga, 'di ba, nagre-resurface yung mga pag mali yung lyrics, ginawa na lang natin laro-laro yun. Oo. Maswerte na nga talaga yung mga dating mga singer talaga na Yes. nakapagsimula dahil hindi pa uso ang TikTok. Oo, so sa mga tao, parang pakiusap lang, bigyan nyo naman ng grace yung mga tao lang din. Guys, Din, nagkakamali din. let's continue sa chika na yan. Anong say mo doon, Jonan? Di ba syempre parang, dahil nga alam nila na singer kayo, grand champion kayo, ganun. Parang ina-expect nila na hindi kayo dapat nagkakamali. Naku, ito nga, recently nga, medyo nagva-viral yung ginawa namin na Golden ni Angge sa ASAP. Kasi mali-mali yung lyrics ko. Di ba kabisado ng Tao dahil trending. sa kamunduhan Golden, niyang yes. lyrics lang Golden. So parang binabash nila ako doon. Mali daw, mali. Pero nag-comment na lang ako na, guys, even these singers have bad days din naman. Ganyan-ganyan. The show must go on. So parang i-redirect mo na lang. So, yun, I guess, pag may mga pagkakataon na magkakamali ka, syempre, sa una, ka talaga, parang magdadamdam ka, or mahihiya ka talaga na sobra. Pero, you have to move on din. Pagtawanan mo na lang. Totoo. Hindi Tawanan. naman laging ganun talaga. And hindi ka human, 'di ba? Yeah. Kung hindi ka nagkakamali. Yes, exactly. 'Di ba? Tsaka, Kahit naman yung mga sinasilin Dion, nagkakamali din sila. Oo, eh. So next time, parang, sige, try again. Be kind. Oo, be kind to yourself. Tsaka yung mga nagko-comment, yun nga, be kind din. Give grace. Tao lang din tong mga performers na to. Kayo. Yes. Diyos, hindi ka sumali ever sa kahit anong batch ng Your Face, no? Hindi. Pero nagkaroon ka ng offer. Yeah, they're asking, pero parang hindi ko kaya. Bakit? Kasi,
hindi naman ako magaling manggaya. Hindi magaling manggaya, pero nag-Christina Aguilera kanina, no? Hindi. Hindi talaga. Feeling ko, bigay na natin sa iba. Sa iba? Bigay na lang natin sa Hindi mo na kanila. kinonsider, parang napanghinaan ka dun sa part na hindi ko na carry yan. Basta Jonah na lang ako, di ba? Oo. Oo, parang I have other things to focus on. So, ayun. Eto, gusto ko malaman, nakikita ko ngayon na yung sa mata mo, you're happy. Yes. Nakikita ko ngayon na ang ganda ng aura. And November 8, di ba? November 8 is your night. Yes. Lahat ng fans na nagmamahal sa'yo, sigurado ako ngayon pala nagkukumahog na silang bumili ng ticket kasi pipito na, 'di ba? Kumbaga, maririnig na nilang ang ibon, kung 'di ba ika nga nila na pumito sa MOA Arena, Jones. Anong masasabi mo na after sobrang tagal na panahon, ngayon mo gagawin itong bagay na isa sa mga inaasam ng mga singers like you? Hala, baka maiyak. Wag muna. Ako ang masasabi ko lang talaga, be patient with yourself. Kasi wag ka maiinggit kung may mga ibang tao parang ang bilis mag come into fruition yung mga dreams and goals nila. Kasi may kanya-kanya tayong journey. So kaya yung title ng concert ko, Jonah Journey to the Arena, kasi hindi siya naging madali. Personally, sa akin yun nga, katulad ng kwento ko kanina, nagsimula talaga ako sa mga mabababang opportunities like barangay level, di ba? Mga school competitions, tapos nung nakasali na ako sa mga TV competitions, tapos hanggang sa nag-solo concert sa mga very small venues like bars, Teatrino Music Museum, hanggang sa nag-Kia Theater, and then Soler Theater, and now Pati international stage, isama na natin yan. sama Nakapag-perform mo na yan. sama na rin natin. Pero ito talaga yung first time na mag-headline ako ng Ikaw. sarili kong show. So, it really took me 20 years to get here. So, ang kailangan lang talaga ay patience, grace, and hard work and humility. Yun. And syempre, samahan mo na rin ng faith, pananampalataya, prayers, yun. Kahit sa kabila ng mga tears, parang kapit ka lang, huwag kang bibitaw sa pangarap mo. Correct. Pero may maraming moments na rin talaga na gusto ko nang huminto. Gusto ko na mag-quit ng showbiz kasi mahirap talaga, di ba? Hindi siya para sa mga mahihinang loob. Hindi siya, oo. Actually, Yes. iba nga sa singer pa nga dapat, parang nagugulat yung ibang singer na, bakit parang pati kami nagkakaroon ng mga ganitong issue, eksena, ganyan. Di ba dapat sa mga artista lang talaga yan? Pero di ba, pag sabi mong showbiz talaga, pangkalahatan talaga yan. Masasabi ko nga, hindi madali. Very challenging industry but rewarding naman if you if you stay and kumapit ka lang sa pangarap mo kasi yun nga, grabe yung pressure Yes. na dinideal mo as an artist. Yun nga, 'di ba? Kanina pinag-usapan natin, kailangan when you Perfect. perform on stage, parang bawal ka magkamali, ganun. Itsura. Ang itsura mo, okay, kasi especially now sa panahon natin na very yung social media, Everything is everywhere. Ganun. Yes, so parang kailangan talaga, perfect ka all the time. Totoo talaga. Hindi talaga Hindi oo. tayo perfect. So, yun, ano ka lang sa sarili mo. Kung mabait ka sa ibang tao, maging mabait ka rin sa sarili mo. Tama. Yun. May na-experience ka na parang nung time na gusto mong mag-quit dahil dyan sa mga sinabi mong yan? O parang, iba na lang? Oh, Ayoko kasi, na, pagod na ako. Siguro, dumating din sa point na gano'n na napagod na rin ako kasi nga, ang tagal na ng panahon eh. Siguro, dumating yung thinking na yun na, nung pandemic. Parang, since everyone naka-confine sa Bahay. kani-kanyang bahay 24/7, so parang kahit paano naging pahinga siya, di ba? Naging pahinga from the grind, hustle and bustle nung mga for 18 years, let's say, for 17 years. So, nung nagkaroon ng chance na magpahinga ka sa bahay, parang sabi mo, nagkaroon ka ng ibang hobby. Naging plantita ka. Yes. Tapos, basta, yung May mga naging painter. oo, diba? So Yes. parang,
oh wow, ang sarap din pala ng ganitong experience, Totoo no? naman. Na something new, refreshing, walang pressure, walang ingay, walang ganito, walang ganyan. Very different from the glitz and glamour of showbiz. So, yun, nung time na yun, tapos palagi pa akong nasa bundok sa Rizal kasi andun yung mga rescues namin. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Sabi ko, ganito yung gusto kong buhay. Simple, tahimik and all. No pressure if hindi ka maganda yung gano'n. Yes. Kung hindi ka naka-make up and hindi ka mag-perform ng 100% best mo. Yun, ang sarap sa magstay sa bahay. Parang homemaker ang dating. Ang sarap pala ng ganito. Kumbaga na ano tayo, na nalihis tayo doon sa nakasanayan nating mabilis ang oras Oo, lagi. yes, 'Di ba? yes, Na-pause tayo.